Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pumasok na po tayo sa ikalawang linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, na tinatawag din nating linggo ng mabathalang awa o Divine Mercy Sunday. Pinabati ko po ng isang pinagpala at masayang pagdiriwang ng kapistahan ang Divine Mercy Parish sa Cabaruan, Ordaneta City, sa pamumuno po ng kanilang kura paroko na si Reverend Father Dionisio Lozano. Happy Fiesta po sa inyo. Dinala po tayo ng ating ebanghelyo ngayon sa unang linggo, unang araw ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At dinala tayo sa isang madilim, malungkot na kwarto kung saan nakasara ang pintuan. Ikinulong ng mga alagad ang kanilang sarili, gawa ng takot sa mga otoridad, na sila rin ay humantong sa karumal-dumal na kamatayan ng kanilang maestro, ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po sa takot na ganoon din ang kanilang kahinatnanan, ang mga alagad ng Panginoon ay nagtago, nagkulong sa kadiliman, hindi lamang sa takot, maski sa kanilang pighati, sa kanilang kalungkutan, at sa kanilang disappointment sa buhay, sa kanilang nasaksihan na nangyari sa kanilang maestro, sa kanilang Panginoon. Kaya po, dito sa ating ebanghelyo ngayon, sinasalamin dito yung kadalasang karanasan natin, kung saan pakiramdam natin tayo rin po ay namumuhay sa kalungkutan, sa pighati, sa kadiliman, na tila walang direksyon yung buhay natin, na tila wala ng pag-asa, wala ng kinabukasan, wala ng magandang mangyayari sa buhay natin. Subalit kung makikita natin sa ebanghelyo ngayon, kahit na ang pintuan ay nakasara, ang Diyos na muling nabuhay ay nakapasok at nagpakita sa mga takot na alagad ng ating Panginoon. Ay dito sila'y binati ng kapayapaan. Ang dala ng Diyos na muling nabuhay ay kapayapaan. Ano po yung itinuturo sa atin? Mga kapatid, ang buhay ay mabigat, malungkot, kung tayo ay maglalakbay na mag-isa. Kaya po sa muling pagkabuhay ng Panginoon, ipinakita niya sa kanyang mga alagad, tunay nga, madilim ang buhay, malungkot, mabigat, kung sila ay maglalakbay na mag-isa. Kung sinusolo natin yung ating problema. Kaya po, pinapaalala ni Jesus sa kanyang pagpapakita sa kanila na hindi sila nag-iisa, na hindi sila iniwan ng Diyos, na kahit na lahat sila ay nagsitakbuhan, nagsilayas ng mga panahon na kailangan sila ng Panginoon, na silang lahat ay naging duwag. Si Jesus ang ating Panginoon na muling nabuhay. Kanya pong ipinakita, ipinahayag ng Diyos kasama natin, karamay natin, at pinapaalala niya, huwag tayong mag-isa, huwag tayong magmukmok, huwag tayong maglakbay, huwag tayong maglakad na mag-isa. Pinapaalala niya, kapiling natin ng Diyos na buhay sa lahat ng ating mga pinagdaraanan o kinakaharap na problema o suliranin sa buhay natin. Nagiging magaan ng buhay kung may kasama tayo. At higit sa lahat, mas nagiging magaan ng buhay kahit na hindi nababawasan o kahit na marami tayo kailangan harapin, kung ang mismong Diyos ang kapiling natin. Kaya maganda po yung unang pagbasa natin. Pinakita dito
ang mga gawain ng mga unang Kristiyano na sila ay nagkaisa, sila'y nagtulungan. Kaya ang resulta, walang nagkulang. Ang resulta, walang nag-aaway-away. Ang resulta, lahat sila ay nabuhay na mapayapa, lahat sila'y masaya. Kaya sana sa buhay natin, kapag tayo nahihirapan, kapag tayo dumadaan sa tinatawag nating lowest point of our life, or when we are in the most dark point of our life, let us not allow ourselves to be alone. For in reality, we have never been alone. We simply have to acknowledge the people around us. Those people God has sent us to help us. And most especially, let us realize that we have the Lord who is always with us and who accompanies us in all our struggles in life. Ang alaw pong pinapaalala sa atin ng ating Ebanghelyo ngayon ay ang buhay mabigat, ang buhay ay pwedeng maging napakadilim, pwedeng mapuno ng hapis at ng pagtangis. Pero sa buhay natin, kailangan lang natin makita yung tamang direksyon ng buhay natin. At minsan, o kadalasan, nagiging mabigat ang buhay natin sapagkat tayo yung hindi marunong bumitaw. Kadalasan o most of the time, ang buhay ay nagiging talagang malungkot, talagang mabigat, kasi ayaw nating bitawan yung problema. Marami sa atin kasi yung tinatawag na overstaying sa ating problema. Yung problema kasi, lalong bumibigat kung yan lang yung lagi nating iniisip. Yan yung paulit-ulit nating dinadala. Baka sa buhay natin, kailangan lang natin, hindi lang yung awa ng Diyos Baka minsan yung kailangan lang natin ay yung mismong awa natin sa sarili natin. Kasi minsan madami sa atin yung hindi makapag-move forward kasi kadalasan nagmumukbok tayo sa problema, nagmumukbok tayo sa nakaraan, nagmumukbok tayo sa paninisi ng ating sarili. Baka ang kailangan lang natin sa buhay natin para maging magaan ito ay yung masabi nating pinapatawad na natin ng ating sarili sa ating pagkakamali. Pinapatawad natin at yung desidido tayo na magbago at maging mabuti at gumawa ng mabuti. Huwag tayong mag-overstaying sa problema natin. Huwag tayong magmukmuk. Kadalasan sa buhay, para tayo'y tunay na maging masaya at malaya, kailangan lang natin bumitaw at pahintulutan natin ng Diyos na yakapin tayo at samahan tayo. Bumitaw sa mga nagpapabigat sa buhay natin, sa mga takot natin, sa mga hapis natin, sa mga hindi magandang nakaraan natin, sa mga pinagsisisihan natin sa buhay. Magsisi ka, magbago ka, pero huwag kang magmukmok sa pagkakamali mo. Panghuli mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Diyos na mahal tayo at hindi tayo kailanman pababayaan ng Diyos. Marami sa atin nang gustong mawala sa mundo, ang bilis ng sumuko kasi nakakaligtaan natin na mahal tayo ng Diyos. Nakakaligtaan natin na huminga at magpahinga. Nakakaligtaan natin na mayroon pa rin palang tunay na nagmamahal sa atin, ang Diyos na pag-ibig. Kaya po sa ating Ebanghelyo ngayon, sa mga takot na alagad ng Panginoon, anong ginawa niya? Binati niya sila ng kapayapaan at binigyan sila ng bagong buhay ng kanya silang hiningahan. Minsan sa buhay natin, kailangan lang natin ng huminga. At sa paghinga na ito, ay yung maramdaman natin yung yakap ng Diyos na mahal tayo,
Yung katotohanan na hindi nagbago ang pagtingin ng Diyos sa kabila ng pagkakamali natin at pagkakasala. Sa kabila ng mga napakarami at patong-patong na miserabling nangyayari sa buhay natin, huminga lang tayo. At yung hinga na yan ay yung paghinga natin at yung pahinga natin sa Diyos na mahal tayo. Sana huwag nating kakaligtaan yan. Huwag nating isipin na walang nakakaintindi, walang nagmamahal sa atin. Kasi ito nga yung mensahe ng Diyos na nagpakasakit, namatay sa krus at muling nabuhay para ipaunawa at iparamdam sa atin. May nakakaunawang Diyos sa atin at mayroong tunay na nagmamahal sa atin. Ang Diyos na tanggap tayo, maging sino man tayo, maging anuman ang ating naging nakaraan. Maniwala tayo at yakapin natin ng Diyos na unang kanyang awa. Siya ay maunawain at inuna ng Diyos ang kanyang awa sa atin. Yan ang dakila o mabathalang apo ng Diyos. Na kapatid, huwag natin kakalimutan, huwag tayong mag-isang maglakbay upang hindi maging mabigat ang paglalakbay o buhay. Pangalawa, huwag tayong mangmukmok sa ating mga problema, sa mga nagpapabigat sa buhay natin. Minsan kailangan natin magparaya, bumitaw sa mga ito at pahintulutan natin ng Diyos na samahan tayo. Pangatlo, huwag natin kakalimutan, ang mabathalang awa ng Diyos ay ang pag-ibig niya na nagmahal sa atin, maging sino man tayo. Tanggap na tanggap tayo ng Diyos at kailanman hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.